Sa ibang balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang muling pagbubukas ng San Juanico Bridge ngayong araw. Si Eugene Fernandez, una sa Balita Live. Eugene? Greg, maaari na nga makadaan ang mga heavy vehicles o yung mga malalaking sasakyan sa San Juanico Bridge sa pagbubukas nito muli sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw. Ayon sa Pangulo, magandang balita nga ito lalo na ngayong papalapit na Pasko dahil sa muling pagbubukas nito sa heavy vehicles ng two-way na may maximum load limit na 15 tons. Maaaring mapamura nito ang mga presyo ng bilihin dahil sa mas murang logistical expenses ng maraming supplier. Matatandaan na nagdeklara pa nga ng state of emergency ang Tacloban noong Mayo dahil sa limitadong access sa tulay dahil sa mga nadiskubreng structural weaknesses nito noong May. Ang ginawang pagkukumpani sa San Juanico Bridge ay bahagi ng 1.1 billion peso retrofitting ng tulay, malaking bahagi na sana ay natipid daw ng pamahalaan. Kaya naman may panawagan ng Pangulong Marcos Jr. sa susunod na administrasyon. I hope that this serves as a lesson to all future administrators. That is money that we could have saved if proper maintenance was carried out on San Juanico. We would not have to do any of this kung yung every 3 years ini-inspeksyon, inaayos, wala tayong gagastusin. Greg, inaasahan nga na matatapos ang buong retrofitting ng San Juanico Bridge third quarter sa susunod na taon, kung saan inaasahan nga na mas mapapadali nito ang mga buhay ng ating mga kababayan sa Tacloban at inaasahan na magbabalik ito sa full operation na two-way 33 tons load limit. At yan muna ang update mula dito sa Malacanang.